NBA updates today, November 16, 2024. First game, Orlando Magic versus Philadelphia Sixers. Nagpursige ang Magic upang makuha ang panalo laban sa Sixers na ngayon ay 0-2 nasa group play para sa NBA Cup. Manipis na ang kanilang tsansa na umabante sa yugtong ito ng in-season tournament. Si Embiid ay may 20 points and 8 rebounds. Si McCain ay nag-ambag ng 29 points and 4 assists bago na foul out, at si Paul George ay may 13 points. Nagdagdag si Kelly Oubre ng 5 points mula sa bench, at si Gershon Yabusele ay may 4 points. Second game, Toronto Raptors versus Detroit Pistons. Pinigilan ng Pistons ang Toronto nitong Biyernes sa isang laro ng NBA Cup. Si Malik Beasley ay may 20 points kabilang ang 7 sa fourth quarter. Sina Cade Cunningham at Tobias Harris ay parehong may double-double para sa Pistons, walang talo sa group stage ng in-season tournament. Si Jacob Poeltel ay nagtala ng double-double na may 25 points and 19 rebounds, katumbas ng kanyang career high, habang natalo ang Toronto sa kanilang ika-6 na sunod na laro. Si RJ Barrett ay nag-ambag ng 22 points, 7 assists and 6 rebounds. Nagdagdag naman si Grady Dick ng 16 points and 5 rebounds, habang ang record ng Raptors sa in-season tournament ay bumagsak sa 0-2. Third game, Indiana Pacers versus Miami Heat. Tinalo ng Miami Heat ang Indiana Pacers nitong Biyernes ng gabi sa NBA Cup. Si Bam Adebayo ay nagtala ng 30 points and 11 rebounds, kung saan umiskor siya ng 17 points sa huling quarter upang makahabol ang Heat at maitala ang kanilang NBA Cup record sa 1-1. Si Tyler Herro ay nag-ambag ng 20 points, si Kevin Love ng 15 points at si Haywood Highsmith ng 14 points. Sa unang laban ng dalawang magkasunod na laro ng mga team, muling maghaharap ang Heat at Pacers sa linggo sa Indianapolis. Pinangunahan ni Obi Toppin ang Pacers na may 21 points mula sa bench, habang si Tyrese Haliburton ay may 18 points and 8 assists. Ito ang unang laro ng Indiana sa NBA Cup ngayong season matapos nilang makarating sa finals noong nakaraang taon. Fourth game, San Antonio Spurs versus Los Angeles Lakers. Tinapos ang Spurs laban sa Lakers, natalo sa isang dikdikang laban sa NBA Cup. Pinangunahan ni Anthony Davis ang Lakers na may 40 points kasama ang mahahalagang rebounds at defensive stops sa huling bahagi ng laro. Nagpatuloy naman ang impresibong season ni Victor Wembanyama para sa Spurs. Nagtala ng 28 points na ipinakita ang kanyang kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon at ang kanyang shooting range. Samantala, gumawa si LeBron James ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang ika-4 na sunod na triple-double, isang career high para sa kanya. Nakapagtala siya ng 15 points, 6 rebounds, 12 assists and 1 steal, habang mas pinili niyang mag-pass kaysa umiskor. Dikit ang laro mula simula hanggang huli, palitan ng lead ang dalawang team, ngunit nakalamang ang Lakers sa mga huling minuto upang makuha ang panalo. Fifth game, Atlanta Hawks versus Washington Wizards. Tinalo ng Hawks ang Wizards nitong Biyernes ng gabi upang umangat sa 2-0 record sa NBA Cup. Nagpatuloy si Dyson Daniels sa kanyang impresibong scoring run na may 25 points. Pinangunahan naman ni Kyle Kuzma ang Washington na may 24 points, habang si Jordan Poole ay nag-ambag ng 22 points at ang rookie na si Alex Sarr ay nagtala ng career high na 20 points. Sa kabila ng kanilang scoring leadership, ang pagbubukas ng Wizards sa NBA Cup ay naging kanilang ika-7 sunod na pagkatalo. Sixth game, New York Knicks versus Brooklyn Nets. Naitapon ng Knicks ang 21-point lead, ngunit nanaig ang New York laban sa Brooklyn nitong Biyernes ng gabi upang umangat sa 2-0 record sa NBA Cup. Si Jalen Brunson ay gumawa ng go-ahead 3-pointer sa nalalabing 6.2 seconds ng laro, matapos mabigo sa isang potensyal na game-winning shot laban sa Chicago noong Miyerkules. Bumawi si Brunson at nagtapos na may 37 points. Nagdagdag si OG Anunoby ng 25 points at si Mikal Bridges ay may 22 points. Laban sa kanyang dating team, kabilang ang bahagyang pag-block sa layup attempt ni Dennis Schroeder sa huling posisyon ng laro. Si Cam Thomas naman ay nagtala ng season high na 43 points para sa Nets, ang kanyang ikasiyam na career 40-point game at pangalawa sa Madison Square Garden. Halos mabitawan ng Knicks ang panalo sa pagbubukas ng weekend series ng dalawang team. Muli silang maghaharap sa linggo sa Madison Square Garden, kung saan babalik na ang kulay ng court sa normal matapos maging kulay orange noong Biyernes para sa torneo. Seventh game, Cleveland Cavaliers versus Chicago Bulls.
Nagpatuloy ang Cleveland sa isa sa pinakamagandang simula sa kasaysayan ng liga, umangat sa 14-0 matapos talunin ang Bulls nitong Biyernes ng gabi sa isang NBA Cup game. Si Donovan Mitchell ay nagtala ng season high na 37 points habang si Darius Garland ay nagdagdag ng 29 points. Ang Cavs ay naging ika-6 na team na umabot sa 14-0 simula at ang una mula noong Golden State Warriors na nagbukas ng 24-0 noong 2015-16 season. Nag-ambag si Jarrett Allen ng 24 points and si Caris LeVert ay may 22 points para sa Cavs na nananatiling perpekto sa ilalim ng unang taong coach na si Kenny Atkinson. Hindi nakapaglaro ang Cavs ng kanilang starting forward na si Evan Mobley na may iniindang karamdaman sa mga nakaraang araw. Para sa Bulls, si Kobe White ay may 29 points at si Nikola Vucevic ay nagdagdag ng 25 points. 8th game, New Orleans Pelicans versus Denver Nuggets. Pinangunahan ng New Orleans Pelicans ang panalo laban sa Denver Nuggets nitong Biyernes ng gabi kahit na wala ang 3 beses na MVP na si Nikola Jokic. Nagtala si Brandon Ingram ng 29 points bagamat natapilok si Ingram sa kanyang left ankle sa second half ng laro. Nagpatuloy siyang maglaro upang tulungan ng injury-riddled na Pelicans na tapusin ang kanilang 6 na sunod na pagkatalo at pahintuin ang 5 sunod na panalo ng Nuggets. Nagdagdag si Brandon Boston Jr. ng 19 points at si Trey Murphy ay may 17 points para sa New Orleans. Pinangunahan naman ni Michael Porter Jr. ang Denver na may 24 points habang si Peyton Watson ay nag-ambag ng 18 points. Si Jamal Murray ay may 16 points para sa Nuggets ngunit nahirapan mula sa long range. 9th game, Oklahoma City Thunder versus Phoenix Suns. Dinumina ng Thunder ang short-handed na Phoenix Suns. Sinimulan ng OKC ang kanilang campaign ngayong NBA Cup group stage na may 1-0 record. Si Shai Gilgeous-Alexander ay nanguna na may 28 points. Si Lu Dort ay nag-ambag ng 15 points and 9 rebounds. Si Jalen Williams ay may 14 points and 8 rebounds. At si Isaiah Joe ay nagtala ng 11 points upang iangat ang Oklahoma City sa 11-2 record. Nagbigay ito sa kanila ng ikatlong sunod na panalo kahit wala ang injured center na si Chet Holmgren. Para sa Phoenix, si Josh Okogie ay may 15 points and 9 rebounds. Habang hindi pa rin nakapaglaro sina Kevin Durant, Bradley Beal at Grayson Allen. Nag-ambag si Devin Booker ng 12 points para sa Suns na bumagsak sa 9-4 record. Nahirapan si Booker sa kanyang shooting, hindi na ipasok ang unang 6 na attempts at nagtapos na may 2 sa 10 mula sa field. 10th game, Houston Rockets versus Los Angeles Clippers. Si Jabari Smith Jr. ay nagtala ng pinakamataas na points sa season na 28 points kasama ang 5 3-pointers at hindi nanguna ang Houston Rockets pagkatalo ng Clippers nitong Biyernes ng gabi sa kanilang NBA Cup opener. Nag-ambag si Fred VanVleet ng 18 points and 10 assists para sa Houston at si Dillon Brooks ay nakapagtala ng 17 points. Si James Harden ay nakakuha ng 21 points para sa Clippers na natalo sa kanilang ikatlong sunod na laro matapos manalo sa kanilang nakaraang 4. Nag-shoot siya ng 3 3-pointers upang maitay niya si Ray Allen para sa pangalawang pinakamaraming career 3-pointers na nasa likod ni Stephen Curry na pumasok ng Biyernes na may 3,779. 11th game, Sacramento Kings versus Minnesota Timberwolves. Panalo ang Timberwolves sa score na 130-126. Dinomina ni Anthony Edwards na may 36 points na sinundan naman ni Julius Randle na may 26 points. Habang sa Kings na si De'Aaron Fox ay gumawa ng 60 points sa overtime ngunit kinapos ito. Si Domantas Sabonis ay may 23 points. And last but not the least ay ang Golden State Warriors versus Memphis Grizzlies. Ang Warriors ay may 6 na player na nakapasok sa double figures, pinangunahan ni Buddy Hield na may 18 points at 4 na 3-pointers sa kanilang panalo laban sa Memphis sa Chase Center nitong Biyernes. Mas mataas ang naging score ng Warriors sa Grizzlies mula sa likod ng arc. Nakakagawa sila ng 19 na 3-pointers kumpara sa 7 3-pointers mula sa 3-point range ng Memphis. Ang Dubs ay ngayon ay may record na 2-0 sa tuktok ng West Group C standings sa Emirates NBA Cup. Nanyari rin sa laro na naging pisikal itong si Draymond Green kontra sa sentro ng Memphis na si Zach Edey at agad bumawi naman ito. Hindi rin nakabalik si Lindy Waters para sa Warriors matapos ma-injured at nagresulta sa hyperextension left knee. Even when you feel low, you can still go.
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.